Sorry po, boss. Kayo po kasi bigla kayo, nakangiwi kong bigkas habang mabilis na bumaba ng kama. Pigil ko ang sarili ko na matawa. Paano ba naman kasi napansin ko ng dahan siyang tumatayo habang hawak niya ang kanyang tagiliran. Ang galit niyang alaga kanina ay biglang umamo. Nabawasan na kasi ang size eh. Okay lang po ba kayo, boss? Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa hospital? Mukhang nabalian kayo ah. Pasensya na po talaga, boss. Nabigla din kasi ako bigkas ko at mabilis na naglakad patungo sa pintuan ng silid. Maganda na iyong nakadistansya ako sa kanya at kapag tangkain niyang lumapit sa akin, kakaripas na lang ako ng takbo sa labas. Mahirap na. Baka sa susunod na mahawakan niya ako, hindi na ako makahindi eh. Wala na. Ayos lang ako, bakas ang galit sa boses na sagot niya. Haist, nabitin na nga mukhang napuruhan pa ang likod niya. Bahala na nga siya. Basta ako, ligtas ang pearly shell ko. Hindi niya nawasak at iyon ang mahalaga. Wala na palang dapat pang pag-usapan at ayaw ko na din magstay sa silid niyang ito, kaya walang sabi-sabing tuluyan na akong lumabas ng silid niya. Baka mamaya bigla na lang magbago ang isip niya at kung ano pa ang ipagawa sa akin eh. Heist, pisting sex iyan. Akala ko masakit pala. Sobrang natakot ako doon ah. Bahala na nga, wala na akong pakialam pa kung sakaling sex man siya sa ibang babae. Ang importante lang sa akin sa ngayon ligtas ang kabibi ko sa nagangalit niyang alaga. Saan ka pupunta? Narinig ko pang ang tanong niya sa akin nang tuluyan na akong nakalabas ng pintuan kaya walang choice kundi ang bumalik ako. Napahawak ako sa hamba ng pintuan at pinamaywangan ko siya. Magbibihis po. May pasok kayo sa opisina ngayong araw diba kaya kailangan ko ding maligo. Kaagad kong nang sagot at muli akong naglakad paalis. Maayos na siyang nakatayo so ibig sabihin hindi naman siguro siya napuruhan sa pagkakahulog sa kama. Imomonitor ko na lang siya at kung may napansin akong iniinda siyang sakit ako na mismo ang mag-insist sa kanya na magpa-hospital siya. Amo ka pa rin siya at kung tutuusin kasalanan ko kung bakit siya nahulog sa kama. Sa ngayon kailangan ko munang magbihis dahil kumot lang ang takip ng katawan ko. Diretso ako sa aking silid at pumasok ng banyo para maligo na din. Balak ko ding kumain muna bago kami aalis mamaya. Kahit na medyo nahihirapan ako dahil sa sugat sa kamay ko pinilit kong maligo. Isang kamay lang muna ang gamit ko. Hindi ko man masyadong nasabon halos lahat ng parte ng katawan ko, ayos na din. Ang importante na ginhawaan ako at natangal ang laway na galing kay Boss Kobe na nakadikit sa katawan ko. Heist, naramdaman ko ang pangangapal ng labi ko dahil sa tagal ng halikan namin. Hindi na talaga ako ulit. Bahala na. Kahit na mahal ko iyang si Boss Kobe, magiging malaking lesson na sa akin ang nangyari sa amin kanina. Na huwag nang titihaya ulit sa harapan niya dahil sobrang laki pala ang kanya. Hindi ko alam kung paanong nakayanan ng mga babaeng nakasex niya ang alaga niya pero para sa akin, wala hindi ko kaya. Pagkapatapos kong maligo isinuot ko na din kaagad ang aking uniform. Hindi na ako nag-abala pang patuyuin ang buhok ko. Basta na lang akong lumabas ng kusina at naghanap ng makakain. Mukhang nailagay niya naman sa loob ng ref ang mga natirang pagkain kagabi. Kumuha lang ako ng isang putahe at ininit sa microwave. Buti na lang may tira pang kanin kaya wala na akong gagawin pa kundi ang kumain na lang. Iyon nga lang, akmang mag-umpisa na sana akong kakain nang marinig ko naman ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Hindi ko mapigilan ang mapasimangot. Susubo na lang may asungot pang biglang dumating. Walang choice kundi ang pagbuksan kung sino man ang nasa labas. Hindi na ako nag-abala pang sumilit sa pifol at kaagad ko nang binuksan ang pintuan at hindi ko maiwasan na magulat nang mapagbuksan ko si Rian. Yes, si Rian na kinapos yata sa kasuotan. Halos labas na kasi ang kuyukot sa suot niyang sobrang iksi na shorts at halos nakabra na din siya. Ano kaya ang feeling ng babaeng ito, nasa beach siya? Si Kobe, ramdam ko ang pagtataray sa boses niyang tanong sa akin. Walastik din itong babaeng ito, kahapon parang mabait naman siya, bakit parang biglang nagbago ngayon? Nasa room niya po ma'am, pilit ang ngiting sagot sa kanya. Hindi na siya sumagot pa at taas noong mabilis na pumasok sa loob. Diretso ang hakbang patungo sa kwarto ni Boss Kobe, kaya nasundan ko na lang siya ng tingin. Itzeli, maganda nga wala namang hiya. Sa kawalang delikadeza, siya pa talaga itong pumunta sa bahay ng lalaki,
Mahina kong sambit at muling naglakad pabalik ng kusina. Itutuloy ko na lang ang pagkain ko kaysa naman sa kung ano pa ang pumapasok sa isipan ko at ikaselos ko pa. Ano ngayon kung pumunta siya sa kwarto ni boss? May relasyon sila kaya normal lang sa kanila ang sex. Kapag kaming dalawa ni Boss Kobe ang sex hindi na normal iyon dahil wala naman kaming relasyon. Aminado ako na masama ang loob ko sa isiping nasa loob ng kwarto ni Boss Kobe si Rian. Ni hindi ko na nga nalasahan ang kinakain ko dahil wala akong ginawa kundi ang talasan ang aking pandinig at pigil ko ang sarili ko na puntahan si Boss Kobe sa silid niya at silipin kung ano ang ginagawa nilang dalawa ni Rian. Pis naman kasi. Bakit ba sumasakit ang kalooban ko? Akala ko talaga ayos lang na makipag-sex si boss sa iba pero bakit nagsiselos ako? Bakit nasasaktan ako? Heist, bakit ba ang aga ni Rian pumunta dito? Pwede naman sana mamayang gabi na lang Padabog akong tumayo at iniligpit ang aking mga pinagkainan. Pagkatapos kong gawin iyon nagpainit ako ng tubig para makapagtempla ng kape. Ano ba ang gagawin ko dito sa loob ng penthouse na ito? Nakakabato. Bored ako na para bang hinihila talaga ako ng paa ko na lumapit sa pintuan ng silid ni Boss Kobe at makiusyuso Nang mapansin ko na mainit na ang tubig kaagad akong nagtempla ng kape. Nang mahalo ko na ng maayos iyon, bitbit ang tasa na may kape dahan-dahan akong naglakad patungo sa salas. Balak kong doon tumambay dahil iyon ang pinakamalapit na tambayan na malapit sa pintuan ng kwarto ni Boss Kobe. Baka sakaling may masagap akong chismis. Halos 30 minuto na kasi si Rian sa silid na iyon at wala naman akong naririnig na kahit na ingay mula doon. Iyon nga lang, hindi ko mapigilan ang muling mapasimangot nang makaupo na ako sa sofa. Sumimsim ng kaunting kape at dinampot ang remote control ng telebisyon. Makapanood na nga lang muna ng balita. Tigilan ko na nga itong kakahimutok ko at baka ito pa ang ikabaliw ko. Akmang pipindutin mo na ang key-on, buton ng remote control nang marinig ko ang padaskol na pagbukas ng pintuan ng kwarto ni Boss Kobe. Mula sa loob, lumabas ang galit na si Rian. Kung hindi na ako attracted para sa iyo, sabihin mo kasi. Tapatin mo lang ako, hindi iyong pinapaasa mo ako sa wala, galit na bigkas ni Rian. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Paano ba naman kasi, labas na ang malulusog na suso ni Rian dahil hindi niya nasuot ang kanyang bra, damit pang itaas. Rian, sinabi ko naman sa iyo na wala ako sa mood, diba? Pagod ako at hayaan mo akong makapagpahinga muna. Narinig kong bigkas ni Boss Kobe. Parang alam ko na kung ano ang pinag-aawayan nila. Ano iyon, hindi satisfied si Rian sa performance ni Boss? Hindi nga. Ang galing kaya ni Boss Kobe. Pagod. Kobe, hindi ka pagod. Kakasabi mo lang kanina sa akin na buong gabi kang tulog kaya hindi mo sinasagot ang tawag ko at dito na din ako kagabi galing pero hindi mo ako pinagbuksan ng pintuan ng penthouse. Ano ba? Ano ba ako para sa iyo? Umuwi ako galing Amerika dahil sa iyo kaya sana naman bigyan mo ako ng kahit na kaunting pagpapahalaga, galit na sigaw ni Rian. Ganito pala ang babaeng ito kapag mabitin sa kama? Parang dragon na nagwawala. Hindi makontrol ang galit na akala mo aping-api. Ayaw ko nang marinig ang bangayan nila kaya papasok na lang muna ako sa loob ng kwarto ko. Bahala na sila dito. Mag-away lang sila hanggat gusto nila basta ako, parang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Wala naman palang nangyari sa kanila kaya walang dapat na ipaghimutok. Dali-dali akong tumayo at dahan-dahan na tinahak ang way patungo sa silid ko nang biglang nagsalita si Boss Kobe. Di bumalik ka ng Amerika. Sa naalala ko, hindi kita inutusan ng umuwi ng Pinas, galit na bigkas ni Boss Kobe. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Shit, para tuloy akong nanonood ng live na teleserye ngayon. Interesting din pala ang love story ng dalawang ito. Anong sabi mo? Huwag mong sabihin sa akin na wala ka na talagang pagpapahalaga sa akin. Tapatin mo nga ako, mahal mo ba talaga ako? Minahal mo ba ako? Galit na tanong ni Rian. Nag-umpisa nang mamula ang mga mata nito at kaunti na lang para bang iiyak na. No and never, malamig ang boses ni bigkas ni Boss Kobe. Hindi nakasagot si Rian pero dinig ko na ang kanyang impit na paghikbi. Mukhang may taong masisira ang buong araw No. Ganoon lang ba sa iyo kabilis kalimutan ang ilang taon nating relasyon? Kobe, lahat inintindi ko.
Tinanggap ko lahat ng mga panluloko mo sa akin noon tapos sasabihin mo sa akin na never mo akong minahal. Really? Umiiyak ng tanong ni Rian. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Babae din ako at naunawaan ko din naman kung nasasaktan si Rian ngayon. Sabagay, ano pa nga ba ang aasahan ko sa iyo? Wala na 'di ba? 2 beses na nating sinubukan at mukhang inutil ka na din naman eh. Siguro iyan na iyong karma mo. Mabuti pa ngang tapusin na natin ang relasyon natin. Tutal naman ayaw ko din naman sa lalaking hindi na tumitigas ang ari eh. Diretsahang bigkas ni Rian na labis kong ikinagula. Kabastos naman ang bunganga ng babaeng ito. Wala tuloy sa sariling napatitig ako kay Boss Kobe at kitang-kita ko din ang gulat sa kanyang mukha. Shit! Paanong hindi tumitigas gayong kanina muntik nang mawasak ni Boss Kobe ang perlas ko? Hindi ako maniniwala sa sinabi ni Rian. Nagsisinungaling lang siya. Kung gusto mong umalis, umalis ka na, halata na ang galit sa tono ng boses ni Boss Kobe kay Rian. Hindi pa rin sila tapos sa bangayan nila at hindi na rin ako nakaalis sa kinatatayuan ako ngayon. Bigla na din kasi akong kinain ang pagiging usyusera ko eh. Hindi din naman nila ako inutusan na umalis muna kaya dito lang ako. Talaga, aalis ako. Hindi lang naman ikaw ang nag-iisang lalaki sa mundo eh. Marami dyan. Maraming naghahabol sa akin at marami akong reserba para palitan ka, nagmamalaking sagot ni Rian. Pigil ko naman ang sarili ko ang mapaismid. Sana all na lang talaga. Maraming reserba. Talagang pinatunayan niya lang ngayon na malandi talaga siya. Okay fine. Dami pang satsat eh. Alis na at huwag na huwag ka nang magpakita sa akin, kahit nakailan, malamig na bigkas ni Boss Kobe, at siya pa talaga ang naglakad patungo sa main door at binuksan iyon. Malamig na tinitigan si Rian kaya wala itong magawa kundi padabog na lumabas. Talagang umalis ang bruha. Uto-uto din eh. Basta na lang lumabas na walang damit pang itaas. Basta na lang lumabas na nakalantad ang kanyang 2 bundok. Nababaliw na ba ang babaeng iyon? Hindi ko carry iyon ha. Grebe. Hast, feeling ko mauuna akong mababaliw sa mga nasasaksihan ko eh. Kakiba din ang magjowa na ito. Immature. Pa ang tinatayo-tayo mo dyan. Pasok sa kwarto at magpahinga ka na, narinig kong sambit ng naiinis na boses ni Boss Kobe. Ako naman yata ang napagbalingan ng init niya. Wala akong choice kundi ang maglakad patungo sa kwarto bit-bit ang aking kape na malapit nang lumamig nang muli akong tawagin ni Boss Kobe. Nicole, saglit, tawag niya sa akin. Normal lang naman ang pagtawag niya sa pangalan ko kaya napahinto ako sa paghakbang at nilingon siya. Bakit boss? May iutos po ba kayo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ko pa nga mapigilan ang makaramdam ng kaba nang mapansin kong naglakad na siya palapit sa akin. Akin na iyan kape mo, bigkas niya at dali-daling inagaw mula sa kamay ko ang tasa na mailamang kape. Hindi na ako nakapag-react pa lalo na nang bigla niya na lang iyon higupin at naglakad paalis. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Boss, kape ko iyan eh. Hindi ka ba marunong magtempla ng para sa iyo? Naiinis kong tanong sa kanya. Kaaiba talaga siya at parang walang narinig na naupo siya sa sofa habang patuloy siya sa paghigop sa kape. Wala na akong magawa pa kundi tangapin ang katotohanan na hindi para sa akin ang kape na tinimpla ko ngayong umaga. Bakit hindi mo sinundan si Rian? Bakit nagalit iyon? Sa kaayos lang ba sa iyo na lumabas siya ng unit mo na walang damit pang itaas? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Wala lang, parang gusto ko pang makipag-usap sa kanya. Wala naman akong gagawin sa kwarto kaya magpi-feeling reporter muna ako ngayong umaga. Hayaan mo siya. Hiwalay na kami kaya hindi ko na siya kargo, parang baliwala niyang sagot sa akin. Ni hindi ko man lang siya nakitaan na nasasaktan siya sa hiwalayan nilang dalawa ni Rian. Parang wala lang eh. Nag-enjoy pa nga siya sa kakahigop sa kape ko. Pero alam mo boss, hindi ko maintindihan si Ma'am Rian. Pwede ko po bang malaman kung ano ang ikinagalit niya sa iyo kanina? Nagtataka kong tanong sa kanya. Tuluyan ng kinain ng kuryusidad ang isipan ko at hindi ko na napigilan pa ang maglakad palapit sa kanya. Naupo sa kabilang bahagi ng sofa at seryoso siyang tinitigan. Ang alin ang hindi mo naintindihan, seryoso niyang tanong sa akin. Naubos niya din ang kape na hinihigop niya at baliwala niya nang ipinatong sa center table ang tasa na wala ng laman. Kung bakit nga galit siya?
Bakit nga ba? Nagtataka kong tanong. Ewan siguro nabitin siya, kibit balikat niyang sagot sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanya habang hinihintay ko ang mga susunod niyang sasabihin, kaya lang wala yata siyang balak. Itinikom niya na din kasi ang bibig niya at binuksan ang telebisyon. Bakit po siya nabitin, boss? Saan siya nabitin at ano iyong sinabi niya kanina na hindi na daw tumitigas ang ano mo? Muling tanong ko sa kanya. Parang gusto kong kutusan ang sarili ko. Alam kong marami na akong tanong ngayong araw pero hanggat hindi niya naman ako sinasaway, tuloy-tuloy lang ang tanong Mas maigi na iyong alam ko ang mga nangyayari sa paligid ko. Bakit ba ang dami mong tanong? Ano ka reporter, naiinis niyang tanong pabalik sa akin. Wala sa sariling napakamot ako sa aking ulo. Curious lang naman ako, boss. Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Lahat nakadepende sa iyo, nakangiti kong sagot sa kanya sabay tayo. Makaalis na nga. Baka mabugahan pa ako ng apoy Mahirap na. Sa kanya lang naman hindi tumatayo, pero sa iyo tumatayo naman, bigkas niya na labis kong ipinagtaka. Hindi ko gets ang ibig niyang sabihin kaya naman muli akong napaupo. Ang alin ang tumatayo, wala sa sariling tanong ko. Napangisi siya kasabay ng pagtayo at lumipat ng upo sa tabi ko. Gusto mong malaman? Hold, para matigil na iyang kakatanong mo. Nakangisi niyang sagot sabay hawak ng aking kamay at iging niya iyon patungo sa may kandungan niya. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang magets ko kung ano ang ibig niyang gustong iparating sa akin. Shit, Nicole, hold it. Please, mahina niyang bigkas habang nakapatong ang aking kamay sa ibabaw ng kanyang boxer shorts. Ramdam ko ang katigasan ng kanyang alaga na nasa loob ng boxer shorts niya, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng nerbiyos. Heto na naman. Mukhang delikado na naman yata ako nito Mali talaga yata na in-interview ko pa siya Boss, teka lang. Bawal iyan. Saka nagtatanong lang naman ako. Hindi ko naman sinabi na kailangan ng demo nailiang kong bigkas. O karupukan, please lubayan mo ako. Heto na naman kami. Nag-uumpisa na naman siya sa panglalandi sa akin Aminado pa naman ako sa sarili ko na sa umpisa lang ako malandi. Hindi ko mapanindigan kaya sana huwag niya akong unahan para hindi siya mabitin. Curious ka diba? Ayan na, mali si Rian, maling-mali siya na hindi na tumitigas ang alaga ko. Naghahanap lang siya ng tamang amo kaya siya ganyan. Ikaw lang ang kilala niyan, ikaw na lang, paos ang boses na bigkas niya kasabay ng bigla ang paglapit ng mukha niya sa mukha ko. Hindi na ako nakalapalag pa ng muling sakupin ng mainit niyang bibig ang aking labi. Mahina kong ungol. Pasaway talaga. Nag-promise ako sa sarili ko na hindi na ako lalapit-lapit sa kanya pero ano na naman ito? Bakit nauwi na naman sa tukaan ang conversation naming dalawa? Shit, ang init ng labi niya. Parang gusto yata niyang higupin ang kung anumang nektar ang pwede niyang makuha sa bibig ko. Ramdam ko ang kapusukan niya kaya naman bago mapunta sa kung saan ang halikan naming dalawa, ako na ang kusang bumitaw. Ayaw mo talaga sa akin. Wala ka talagang nararamdaman na kahit nakaunting attraction sa akin, Nicole? Seryoso niyang tanong. Hindi naman ako nakasagot. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang tinitimping pagnanasa, pero talagang hindi pa talaga siguro ako ready na ipagkaloob sa kanya ang katawan ko. Natatakot akong maging parausan niya lang lalo na at kakahiwalay lang nilang dalawa ng jowa niya. Baka malungkot lang itong si boss at dahil ako itong nandito sa tabi niya ako itong napagbalingan niya ng pansin. Hindi naman sa hindi attracted, boss. Iniiwasan ko lang po na baka maging laruan niyo lang ako. Mahina kong sagot sa kanya at mabilis na naglakad paalis. Nanginginig ang tuhod ko at sobrang lakas ang kabog ng dibdib ko, pero pinilit ko pa ring maglakad ng maayos hanggang sa makapasok ako sa loob ng aking silid. Broken-hearted si Boss Kobe kaya hayaan ko na muna siya. Liwan ko muna siya dito sa living room para sa privacy niya. Pagkapasok ko sa loob ng silid ko nagpa siya akong tawagan na lang muna sila nanay at tatay sa probensya para kumustahin. Gusto kong iwaglit sa isipan ko ang nangyari sa amin ni Boss Kobe. Napapdalas na yata ang halikan naming dalawa at hindi talaga magandang ideya ito. Iyon nga lang, nakailang ring na ang cellphone nila nanay at tatay pero walang sumasagot. Wala sa sariling malakas akong napabuntong hininga at napaupo sa kama. Sobrang gulo ng isipan ko ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang gusto ko nang mag-resign sa trabaho.
Pakiramdam ko hindi na ako makakatagal pa na makasama si boss sa iisang bahay. Parang nakaka-suffocate na at hindi naman nababawasan ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya. Parang lalo pang ang nadagdagan eh. Wala sa sariling muli akong napatayo at sumilip sa labas. Nasa living room pa rin si Boss Kobe. Mukhang wala yatang balak na pumasok ng opisina, kaya nagpa siya akong mahiga na lang muna sa kama. Hindi na ako nag-abala pang magpalit ng damit dahil baka bigla na lang siyang magyayang umalis. Maganda na iyon palagi akong handa. Iyon nga lang, habang nakahiga ako, hindi ko naman namalaya na nakatulog na ako. Eksaktong lunchtime ako nagising dahil pagkalam ng tiyan ko. Nagugutom ako kaya dali-dali akong bumangon at lumabas ng kwarto. Kakaibang katahimikan ang sumalubong sa paglabas kong iyon, kaya wala sa sariling inilibot ko ang tingin sa paligid. Pilit na hinahanap ng paningin ko ang figura ni Boss Kobe, pero parang wala yata siya. Naka-off na din ang telebisyon kaya naman nagtataka akong lumabas at naglakad patungo sa pintuan ng silid niya. Idinikit ko ang tainga ko sa pintuan ng silid niya sa pag-asang may marinig man lang ako ng kahit nakaunting kaluskos. Nasaan na kaya siya? Nasa kwarto. Tulog kaya or baka naman shocks, mahina kong sambit at biglang kinabahan nang maisip ko na baka may kung anong hindi magandang nangyari kay boss. Siyempre, hiniwalayan ng jowa kanina at sa sobrang sama ng loob baka hindi nakapag-isip ng tama at bigla na lang saktan ang sarili. Heist, ito na nga ang sinasabi ko eh. Dapat talaga binantayan ko siya, mahina kong bigkas sabay pihit sa seradura ng kwarto niya. Laking pasalamat ko dahil bukas iyon kaya naman kaagad kong itinulak pa bukas ang pintuan ng kwarto. Boss Kobe. Boss. Tawag ko pa nga sa pangalan niya pero walang sumasagot. Kagad kong inilibot ang tingin sa paligid at napakunot ang noo ko na parang wala naman si Boss Kobe. Dali-dali akong naglakad patungo sa banyo at doon ko napagtanto na wala nga talaga siya. Huwag niyang sabihin na umalis siya na hindi niya man lang ako isinama. Di wow talaga. Hindi man lang ako ginising. Huwag niyang sabihin, absent ako ngayong araw dahil hindi ko siya naipag-drive. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Boss Kobe at sinubukan ko na siyang tawagan pero hindi siya sumasagot. Wala akong choice kundi ang hayaan na lang at baka nagpapalamig lang sa labas. Baka gusto niyang mapag-isa kaya bigla na lang siyang umalis ng penthouse at hindi ako isinama. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagliligpit sa aking silid. May naglilinis naman sa buong paligid ng penthouse, kasama na ng kwarto ni boss, kaya sariling silid ko lang ang dapat kong pakialaman kung paglilinis ang pag-uusapan. Mas maigi na din na mag-isa lang ako ngayon. Para naman magawa ko din ang nais ko. Kung nandito kasi si Boss Kobe, naiilang din kasi akong kumilos eh. Aminado akong hindi talaga ako komportable sa presensya niya. Eksakto 5:00 na ng hapon ako natapos. Nilabhan at pinalansa ko na din kasi ang mga uniform ko. Para wala na akong alalahanin pa masyado sa lingo. Naalala ko pa naman yaya nga pala ako ni Brian sa binyag ng mga pamangkin niya. Naka-oo na din ako kay Brianna kaya wala na dapat pang pagtalunan. Balak kong magpahinga saglit bago kumain ng hapunan nang marinig ko ang pagtunog ng doorbell. Hindi ko mapigilang mapakunot noo dahil wala pa naman si boss. Sure naman ako na kung sino man ang nasa labas si Boss Kobe talaga ang hanap. Isang malakas na pagbuntong hininga ang pinakawalan ko bago ako naglakad palabas ng kwarto. Diretso sa pintuan at kaagad na binuksan ito. Flowers delivery, kaagad na sambit ng isang panauhin na may bitbit na isang bugkos na bulaklak. Automatiko akong napangiti nang tumampad sa paningin ko ang bisitang hindi ko inaasahan. Si Sir Brian. Sir, ano ang ginagawa niyo dito? Wala po si Boss Kobe. Umalis po, kaagad kong bigkas. Pigil ko ang sarili ko na kiligin. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may magbigay sa akin ng bulaklak eh. At sino naman ang may sabi sa iyo na siya ang pakay ko? Flowers para sa magandang dilag na nasa harapan ko, nakangiti niyang bigkas sabay abot sa akin ng mga bulaklak. Automatiko ko iyong tinangap habang hindi wala ang ngiting nakapaskil sa labi ko. Nako, nag-abala pa po kayo. Pero thank you na din po Sir Brian, nakangiti kong sagot sa kanya. You're welcome Nico. Well, hindi mo ba ako papasukin, nakangiti niyang tanong sa akin. Nagniningning ang mga mata niya at halata talaga sa kanya ang pagiging masayahin. Heast, sana siya na lang eh. Sana siya na lang ang mahal ko.
Kay hirap makahanap ng lalaking kagaya ni Sir Brian na napakabait at sweet. Yes, ang sweet niya dahil nagawa niya pa talagang pasalubungan ako ng mga bulaklak. Wala kasi si Boss Kobe, baka magalit siya kapag pinapasok kita sir. Hindi ako makapagdesisyong bigkas ko. Kaagad naman siyang umiling. Hinid iyon. Pinsan niya ako at kahit may pagkamasungit iyon hindi siya magagalit. Ako ang bahala, nakangiti niyang sagot sa akin, kaya wala na akong choice kundi ang papasukin siya. Ayaw kong magmukhang bastos kay Sir Brian lalo na at kakambal siya ng best friend kong si Brianna. Pagkapasok ni Sir Brian sa loob ng penthouse diretso siya sa living area at naupo. Nagpaalam din ako saglit na ipagtitempla ko lang siya ng kape at kaagad naman din siyang pumayag. Iyon nga lang pagbalik ko ng living area para akong itinulos sa aking kinatatayuan nang maabutan ko si Boss Kobe S. Kakarating lang niya at kitang-kita ko kung paano siya nakikipagtitigan ngayon sa pinsan niya. Ano ang ginagawa mo dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng authority para pumasok sa loob ng pamamahay ko? Halata ang galit sa boses ni Boss Kobe sa kanyang pinsan habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng kaba. Yari na, mag-aaway pa yata ang magpinsan dahil sa akin eh. Bakit bawal ba? Galing ako sa opisina mo at sabi ng sekretary mo, hindi ka daw pumasok. Bigla kong na-miss si Nicole kaya nagbaka sakali ako dito. Bawal bang dalawin si Nicole? Nakangiting tanong naman ni Brian kay Boss Kobe. Bawal, dahil ang babaeng pinagpapantasyahan mo ay pag-aari ko na, nakangising sagot naman ni Boss Kobe sa pinsan niya na labis kong ikinagulat. What? As in what? Kailan niya pa ako naging pag-aari sa naalala ko wala naman kaming relasyon? Really? Is it a prank? Bakit parang wala naman yatang nababangit si Nicole sa akin tungkol dito? Well, whatever. Basta, hanggat hindi ko nakikita na iniharap mo siya sa dambana, liligawan ko pa rin siya, nakangising bigkas naman ni Sir Brian. Hindi ko na malaman ang gagawin ko. Habang tumatagal kasi painit na ang diskusyon ng dalawa. Don't care kung hindi niya man nababangit sa iyo ang tungkol sa bagay na iyan pero isa lang ang sinisigurado ko sa iyo Brian, walang pwedeng magmay-ari sa asawa ko kundi ako lang. Don't worry, ihaharap ko din siya sa dambana as soon as possible, seryosong sagot ni Kobe. Hindi ko naman malaman kung ano talaga kasi ang nararamdaman ko ngayon. Halo-halo kasi. Masaya na parang nag-aalangan dahil hindi naman ako sure kung gaano ba talaga kaseryoso si Boss Kobe sa akin. Napapansin ko sa kanya na ngayon okay siya tapos bukas hindi na naman. Ewan, hanggat hindi ako sigurado sa nararamdaman niya sa akin, hindi ko talaga isusuko ang dangal at virginity ko. Mark the words. Well, let's see. Kung magtatagumpay ang pagsasama niya ng asawa mo, hindi na ako eksena sa buhay niya pero oras na mabalitaan ko na sinasaktan mo siya kagaya sa mga babaeng dumaan sa buhay mo, hindi ako magdadalawang isip na agawin sa iyo ang asawa. Na tinutukoy mo Kobe, seryosong banta naman ni Sir Brian. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Pakiramam ko tuloy sobrang haba ng hair ko. Imbes na matakot sa sagutan ng magpipinsan, parang bigla tuloy akong nakaramdam ng kilig. Imagine, ganito pala ng feelings na nakikitang aagawan ka ng dalawang gwapong lalaki. Shit, parang gusto ko na tuloy maniwala na sobrang ganda ko talaga. Well, libre ang mangarap pinsan. Bigkas ni Boss Kobe na halata ang pagkaasar sa boses at siya na mismo ang nagbukas ng main door para siguro palabasin si Sir Brian. Naawa man sa effort ni Sir Brian sa pagpunta niya dito sa penthouse, wala naman ako sa lugar para makiusap kay Boss Kobe na hayaan munang magstay ang pinsan niya tutal kakarating lang din naman ito. Hindi pa nga nahigop ang kape na ginawa ko para sa kanya eh. Kaya nga baka kapag gawin ko iyon, baka lalo lang magkagulo. Kilala ko si Boss Kobe at alam kong masama ang ugali niya. Kaya lang kahit na medyo red flag ang ugali niya nakakapagtaka pa rin kung bakit mahal ko siya. Siguro dahil nasanay na ako sa ugali niya or baka naman gusto ko talaga iyong isang lalaki na maginoo na medyo bastos. Shocks! Hey you, hindi ko pa nga mapigilan ang mapaiktad ng muling magsalita si Boss Kobe. Sa pagkakataon na ito, tuluyan nang nakaalis si Sir Brian, kaya kailangan ko na namang ihanda ang sarili ko sa mga posible niya na namang sasabihin sa akin. Promise, wala talaga akong plano na seryosuhin ang kung anumang mga kataga na lalabas sa bibig niya ngayong gabi. Manigas siya pero hindi na talaga ako paapekto. Dapat lang talaga masanay na ako sa ugali niya para hindi na ako masaktan.
Sa dinami-dami na ng mga nangyari habang kasama ko siya tangap na ng kalooban ko na ganito na talaga ang ugali niya. Yes, boss. May iutos po ba kayo? Peke ang ngiting tanong ko sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na papasukin ang Bryant na iyon dito sa penthouse ko? Seryoso niyang tanong sa akin. Mukhang hindi talaga siya masaya na madatnan ang pinsan niya. Parang ewan lang. Siya po, wala naman talaga akong balak na papasukin siya, kaya lang sabi niya siya ang bahala. Huwag po kayong mag-aalala boss, kakarating niya lang noong dumating kayo, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Napansin ko pa ang kakaibang titig na pinakawalan niya sa akin bago siya tumango-tango. Are you sure? Well, makikita ko naman iyan sa mga gifts na nasa labas nitong penthouse, kaya wala ka pa rin namang lusot sa akin. Siya nga pala, hindi ba't sinabihan na kita na iwasan mo si Brian? Bakit mo pa siya kinakausap? Kunot noon niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Iiwasan ko naman talaga sana kaya lang siya itong lapit ng lapit sa akin . Hindi ko naman siguro kasalanan kung masyado akong maganda at na-attract siya sa beauty ko, diba? Pa-cute kong sagot sabay nagpakawala ng matamis na ngiti sa labi. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang biglang pagkatulala ni Boss Kobe. Napansin ko din ang paggalaw ng Adam's apple niya, kasabay ng mariing pagpikit. Inaakit mo ba ako? Bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Inaakit daw. Napangiti lang ako ng very light. Akit na ba iyon? Hindi ba pwedeng masaya lang ako dahil hindi niya ako pinagsalitaan ng hindi masakit kahit na pinapasok ko si Sir Brian dito sa penthouse niya? Hala si boss. Bakit ko naman kita aakitin gayong alam ko namang matagal na akong kaakit-akit sa panginin mo? Very witty kong sagot sa kanya. Napansin ko pa ang pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya sabay iling. Naglakad patungo sa may center table at nagulat na lang ako nang bigla niyang damputin ang bulaklak na dala ni Sir Brian para sa akin kanina at pinakatitigan. Talagang nagdala pa ng bulaklak ang ugok na iyon . Ang cheap, bigkas niya at mabilis na naglakad patungo sa kusina. Mabilis naman akong napasunod sa kanya at ganoon na lang ang gulat ko nang kumuha siya ng gunting at tinupit, gupit iyon diretso tapon sa basurahan. Boss, teka lang bigay iyan ni Sir Brian sa akin. Bakit mo sinira? Naghihimutok kong bigkas habang hindi maalis-alis ang tingin ko sa mga bulaklak na tuluyan niya ng sinira. Hindi nga ako pinagalitan, sinira niya naman ang magandang bulaklak na bigay ni Sir Brian. Ang sama ng ugali ng taong ito. Bulaklak lang pala . Don't worry, bibilihan kita ng maraming bulaklak mamaya. Baliwala niyang bigkas at pagkatapos niyang sirain lahat ng mga bulaklak parang wala lang ang naglakad patungo sa lababo at naghugas ng kamay. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Wala na akong magagawa dahil sira na. Pati ang inosenteng mga bulaklak ko nadamay pa sa pagiging baliw nitong amo ko. Haste! Siya nga pala, magbihis ka, aalis tayo, akmang lalayasan ko na sana si Boss Kobe nang bigla siyang nagsalita. Napatigil ako sa paghakbang at tulalang tumitig sa kanya. Gabi na. Tapos na ang working hours ko. Hindi mo na ako pwedeng utusan, naiinis kong sagot sa kanya. Ang kapal ng mukha niya para utusan ako pagkatapos niyang sirain ang mga bulaklak ko. Shit siya! Sa bahay tayo magdi-dinner ngayong gabi kaya tigil-tigilan mo na iyang kakareklamo mo. Hinihintay ka nila mommy sa bahay kaya bilisan mo na, bigkas niya at binirahan niya na ako ng alis. Tulalang nasundan ko na lang siya ng tingin habang pilit na pinuproseso ng utak ko ang huling katagang binitiwan niya. Aalis na ba tayo boss? Nakangiti kong tanong kay Boss Kobe nang maabutan ko siya dito sa living room na halatang hinihintay ako. Napansin ko ang kaagad na pagkunot ng noo niya habang nakatitig sa akin. Bakit iyan ang suot mo? Nasaan na iyong mga damit na binili ko sa iyo noon? Seryoso niyang bigkas habang sinusuyod niya ng tingin ang kabuuan ko. Halata sa mga mata niya ang pagkadisgusto at para bang hindi niya nagustuhan na naka-uniform ako ngayon. Nasa kwarto. Hindi ko naman talaga sinusuot iyon . Kaya nga may uniform ako dahil ito ang isusuot ko palagi sa tuwing umaalis tayo boss . Seryoso kong sagot sa kanya, sabay dampot sa susi ng kotse na nasa ibabaw ng center table, pero nagulat na lang ako nang mabilis siyang lumapit sa akin at inagaw niya iyon sabay hawak na din sa aking kamay. Magbihis ka. Iyong comfortable. Seryoso niyang bigkas.
Pasimple ko namang hinila ang kamay ko na hawak niya pero parang wala yata siyang balak na bitawan iyon. Lalo kasing humigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Sa ganitong kasuotan ako komportable Hindi po ba't sa bahay ng mga magulang mo lang naman tayo pupunta, bakit kailangan ko pang magpalit ng damit? Nagtataka kong tanong sa kanya. Nicole, please. Huwag nang maraming tanong. Sundin mo na lang ang nais ko kung ayaw mong hindi tayo lalabas ngayon pero sa kwarto ko ikaw matutulog, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi kasabay ng pagpapakawala ng pilit ng ngiti sa labi. Nabuang na naman si boss. Pinakialaman na naman ang atar ko samantalang ang ex-jowa niya na si Rian ni hindi man lang sinita kahapon na halos nakapanti na. Ano pong klaseng damit ang kailangan kong isuot? Formal, semi-formal or pangbonggang kasuotan, pilya kong tanong sa kanya. Napansin kong kaagad niya naman akong pinaningkitan ng mga mata, kaya tatawa-tawa akong kaagad na nag-iwas ng tingin sa kanya. Ewan ko ba feeling ko kasi talaga hinihigop niya pati ang kaluluwa ko sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin Sabi mo sige na nga. Magpapalit na, mahinang muling bigkas ko sabay muling hila sa kamay ko na hawak niya pa rin. Wala pa rin yata siyang bitiwan iyon at ramdam ko pa naman na sobrang init ng palad niya. Nanunuot iyon sa bawat himaymay ng aking ugat. Paano ako makakapagbihis nito kung hindi mo binibitiwan ang kamay ko? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Pinilit kong ignorahin ang kakaibang damdamin na nararamdaman ko na naman. Bakit ba kasi ganito siya makatitig? Parang may ibig sabihin Ipapakilala na kita kina mommy bilang girlfriend ko, kaya magbihis ka na, seryoso niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ha? Ipapakilala? Hindi ba't ginawa mo na iyan dati pero hindi nag-workout? Huwag na lang kaya, baka maghiwalay. Awayin mo na naman ako kaagad kong sagot sa kanya na sinabayan ko pa nga ng ilang beses na pag-iling. Bakit, ayaw mo ba talaga sa akin? Wala na kami ni Rian at wala na din akong balak na tumingin sa iba, seryosong sagot niya sa akin. Para namang naumid ang dila ko. Hindi ako nakasagot habang titig na titig ako sa kanya. Magbihis ka na. Huwag ka nang mag-isip ng kahit na ano paman. Mahal mo man ako or hindi bahala ka basta isa lang ang sigurado ko Nicole, hindi ako papayag na maagaw ka ng iba sa akin. Gagawin ko ang lahat matutunan mo lang akong mahalin, seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Pakiramdam ko sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pigil ko din ang sarili ko na maluha or ano paman. Ngayon ko lang siya ulit nakitang salita ng ganito. Kaseryoso tungkol sa pag-ibig Sino ba namang tanga na hindi maiiyak gayong ang totoo mahal na mahal ko din naman siya. Magbihis ka na habang kaya ko pang magpigil, nakangiting bigkas niya sabay bitaw niya sa kamay ko. Dali-dali naman akong napaatras at mabilis na tumalima. Mabilis ang hakbang na kaagad akong pumasok sa kwarto. Dali-dali akong naghalungkat ng damit na isusuot ko. Lahat ng mga pinamili niya sa akin dati hindi ko pa talaga nagagalaw. Wala pa rin akong nasusuot dahil balak kong ibalik ito sa kanya noon. Kaya lang lumipas na lang ang maraming minuto, hindi pa rin ako makapag-decide kung ano ang isusuot ko. Lahat kasi ng mga kasuotan na nakikita ko hindi talaga pasado sa preferences ko. Hindi ako sanay mga ganitong klaseng mga kasuotan. Nicole, matagal pa ba iyan? Hindi ko pa nga napigilan ang mapaiktad nang marinig ko ang mahinang pagkatok ni Boss Kobe sa pintuan ng silid. Hindi na. Ako nag-isip ng kung ano paman, basta ko na lang tinangal sa hanger ang isang pares na damit. Saglit lang boss. Malapit na ito, taranta kong bigkas at mabilis na isa-isang hinubad lahat ng aking kasuotan. Pagkatapos noon, isa-isa ko nang isinuot lahat ng mga damit na wala akong choice kundi suotin na. Isa itong mini skirt with pink blouse outfit at ganoon na lang ang gulat ko nang pagtapat sa salamin bumagay ito sa akin. Nakakailang pero sobrang sexy ko tingnan. Very elegant tingnan ang pink blouse at hindi umabot sa tuhod ko ang miniskirt na suot ko kaya naman kitang-kita ang aking mapuputing hita. Nicole, ano ba? Tumatawag na si mommy. Tayo na lang ang hinihintay, narinig kong muling bigkas ni Boss Kobe at mula sa pagkakapusod sa buhok ko, basta ko na lang iyon inilugay. Nag-apply lang ako ng lipstick bago ako nagsuot ng flat sandals at dali-dali nang lumabas ng silid.
Naabutan ko pa nga si Boss Kobe sa mismong harapan ng kwarto nakatayo at halata sa gwapo nitong mukha ang pagkainip pero kaagad ding napawi iyon habang sinisipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ano po ang masasabi niyo, boss? Bagay po ba? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Ayos naman ang kasuotan ko kaya lang para akong hindi mapalagay. Lalo na at exposed talaga ang aking legs eh. Hindi ako sanay sa ganitong kasuotan. Of course, perfect, mahina niyang bigkas at mabilis na naglakad palapit sa akin. Mabilis siyang dumikit sa akin sabay hawi sa mahaba kong buhok at naramdaman ko pa nga ang isang malamig na metal na sumayad sa lig ko. Shit, sinusuotan niya lang naman ako ng kwentas. Although binilhan niya ako dati ng alahas at nasa drawer ko lang naman iyon dahil wala din akong balak gamitin ang mga iyon. Balak ko din sana isauli sa kanya. Pagkatapos niyang isuot sa akin ang kwentas, hinawakan niya ako sa aking kamay at isinuot sa palasingsingan ko ang isang familiar na singsing. Kung saan-saan mo iniiwan ang ring na ito, nakangiti niyang bigkas habang sinisipat ko ng tingin ang kumikinang na alahas na nasa daliri ko na. Ito yung ring na binili niya sa akin noong nasa Baguio kami kasama ng iba pang mga alahas. Ang huli kong natandaan na ipatong ko lang ito sa ibabaw ng mesa sa kusina dahil nagluluto ako noon pero pagbalik ko wala na ito doon. Paanong napunta sa iyo ito? Nagtataka kong tanong sa kanya. Mag-uusap lang ba tayo ngayon gayong alam naman natin pareho na hinihintay na tayo ni mommy or aalis na tayo? Nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Tulala pa rin akong nakatitig sa daliri ko kung saan makikita ang singsing na una niyang iniregalo sa akin. Ang singsing na milyon ang halaga at hindi ko maamin-amin sa kanya na naiwala ko. Let's go, mahina niyang bigkas sabay hawak sa kamay ko at marahang pagya sa akin palabas ng penthouse. Katulad kanina, ramdam ko ang init ng palad niya na nakahawak sa palad ko. Ang susi po, boss. Ang susi po ng kotse, akin na, mahina kong bigkas sa kanya. Isang mahinang pagtawa lang ang narinig ko sa kanya bago tumunog ang isa sa 3 sasakyan na nakaparada sa labas. Isa iyong limited edition na Lamborghini na matagal nang nakapark dito sa parking area ng penthouse niya at ngayon niya lang yata balak gamitin. Sakay na, nakangiti niyang bigkas at siya pa mismo ang nagbukas ng pintuan ng sariling sasakyan. Sa kabila po ang driver's seat, boss, mahina kong sagot sa kanya. Nagulat na lang ako nang maramdaman kong ang mahinang pagpisil niya sa ilong ko. Girlfriend, asawa kita at bakit ba boss ng boss ka sa akin? Sakay na sweetie, masyado na tayong late. Magagalit na naman si mommy, nakangiti niyang sagot kaya naman wala na akong choice pa kundi ang mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan at umayos ng upo. Pilit kong hinihilala pababa ang lailayan ng miniskirt ko sa pag-asang matakpan man lang ng kahit kaunti ang legs ko. Pero wala wala nang ihaba pa. Sobrang nakakailang din si boss. Feeling prinsesa ako kung ituring niya na naman. Sa pagbukas ng pintuan sa driver's side, wala sa sariling napatitig ako kay Boss Kobe at muling nanigas ng bigla na lang siyang dumukawang sa akin. Mahabaging ninuno, para akong naging tuod nang maramdaman ko ang paglapat ng mabango niyang katawan sa katawan ko. Pwede naman niya sanang sabihin na ikabit ko na ang seatbelt ko at bakit siya pa ang kailangang gumawa. Heist, lalo tuloy nagririgo doon sa sobrang kaba ang puso ko. Ready, nakangiti niyang tanong sa akin. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang pagkabuhay ng makina ng sasakyan dahil tulala na akong nakatitig sa kawalan. Kung panaginip man ang lahat ng ito parang ayaw ko nang magising. Basta ba naman palagi na lang siyang ganito at sweet sa akin. Feeling ko tuloy ang bait-bait niya naman talaga at kaya lang siya nagsusungit dahil sa akin. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa bahay ng mga magulang niya abot ang kaba ng puso ko. Hindi ako mapakali. Ano na naman kaya ito? Sa ilang buwan na pagtatrabaho ko sa kanya ito ang unahang pagkakataon na isinama niya ako sa bahay ng mga magulang niya. Although na-meet ko na ang mga magulang niya noon pero nahihiya pa rin ako. Lalo na sa mommy niyang si Francine de la Fuente Sebastian. Hindi ko kasi nakikitang boto or hindi boto siya sa akin para sa anak niya Hey, relax. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataon na ito magiging maayos na din ang lahat. Narinig kong bigkas ni Boss Kobe, kaya wala sa sariling napatitig sa kanya. Hindi pa nga nakaligtas sa paningin ko ang maaliwalas niyang hitsura na para bang tuwang-tuwa din siya na magkasama kami. Parang gusto na namang bumigay ang puso ko.
Ang sarap kasi talaga sa pakiramdam ang ganito yung wala kang iniisip na kung ano paman at kasama mo ang lalaking mahal mo na hindi kayo nagbabangayan. Sana ganito na lang palagi si Kobe. Sana wala ng third party na involved at kaming dawala na lang palagi. We're here, nakangiting bigkas ni Boss Kobe pagkapasok namin sa isang mataas na gate. Kaagad na bumulaga sa akin ang magandang bahay at ang malawak ng kapaligiran. Katulad sa mansyon ng lolo at lola niya, sobrang lawak din ng buong paligid na akala mo wala kami sa Metro Manila. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng panliliit sa sarili ko. Kaya siguro parang ayaw sa akin ng mommy nitong si Kobe dahil alam niyang mahirap ako. Laking probensya at salat sa yaman ang pamilyang pinagmulan ko. Baka iniisip nila na baka pipirahan ko lang ang anak nila or di kaya baka ginagamit ko lang si Boss Kobe kaya dikit ako ng dikit. Hayest kung alam lang nila. Anak kaya nila ang palaging lumalandi sa akin. Hindi naman pwedeng iwasan dahil driver nga ako, di ba? Sana lang talaga hindi ako makakatikim ng pagtataray ni Madam Francine kung hindi mag-walk out talaga ako. Bahala na. Iba pa naman ang trip ngayon ni Boss Kobe. Ipapakilala niya na naman daw ako bilang kasintahan niya sa mga magulang niya. Well, wish ko lang na walang drama na mangyayari at magiging maayos din ang lahat. Habang inililibot ko kasi talaga ang tingin sa paligid para bang bigla akong sinampal ng kahirapan. I mean, sinampal ako sa katotohanan na mahirap ako at hindi talaga bagay na tratuhin akong special ni Boss Kobe. Speaking of special, nakababa na pala siya ng kotse at nandito na siya sa may tagiliran ko. Nakatayo dahil pinagbuksan niya na naman ako ng pintuan habang nakalahad ang kamay niya at may matamis na ngiti na nakaguhit sa labi. Let's go. Sa sobrang tamis ng ngiti na nakaguhit sa labi niya, hindi ko tuloy mapigilan ang sarili kong pakatitigan siya. So gwapo kasi. Ang hirap niya hindihan dahil namalayan ko lang na nakapatong na ang kamay ko sa nakalahad niyang palad. Inalayaan niya akong makababa ng sasakyan which is feeling ko tuloy sobrang special ko. Kuya, mabuti naman at dumating na kayo. Saktong pagkababa ko ng sasakyan ang nakangiting mukha ni Jenny ang kaagad na sumalubong sa amin. Sa pagkakataon na ito, hindi na siya nag-iisa. May kasama pa siyang isa pang dalagita na sobrang ganda din. Mabilis na naglakad palapit si Jenny sa amin at nakaipagbeso pa talaga. Wala akong choice kundi ang sumunod sa agos ng buhay. Pansin ko kasi sa mga mayayaman ang hilig nilang makipag-beso-beso. Kahit na nakakailang dahil hindi naman ito ang kinasayanan ko, kailangan kong makiayon. Nakakahiya naman kung iiwas ako, di ba? Ate, kumusta ka? Ang tagal din nating hindi nagkita. Siya nga pala, kausin ko si Bella. Bella siya naman ang sinasabi ko sa iyo na magiging asawa ni Kuya Kobe. Nakangiting pakilala ni Jenny sa aming dalawa ni Bella. Kaagad namang tumatak sa isipan ko ang huling salitang binitiwan niya. Magiging asawa daw ako ng kuya niya. Ngayon pa lang parang gusto ko nang maniwala na boto talaga itong si Jenny sa akin. Kahit na ilang buwan kaming hindi nagkita, nasa akin pa rin pala ang kanyang loyalty. Char! Hello, sa wakas nice to meet you po Nicole. Kayo po yata ang kinikwento sa akin ni Ate Brianna na best friend niya doon sa probensya, kung saan siya dinala ng mga kidnappers at parang ikaw din yata ang nabangit ni Kuya Brian na crush niya, madaldal na bigkas ni Bella. Imagine, unang salita niya pero ang dami niya nang nabangit. Magpinsan nga silang dalawa ni Jenny kung ang pagiging madaldal ang pag-uusapan. Yes, ako iyon. Nice to meet you din sa iyo. Kapatid ka pala ni Brianna? Kaya pala ng ganda mo nakangiti kong sagot. Wow talaga po. Yes. Kung ganoon hindi niyo pa rin inaalis ang pag-asa na posible na kung hindi man si Jenny ang magiging sister-in-law niyo, pwede pong ako na lang. Promise mabait din po ang pamilya namin, ngiting-iti na sagot ni Bella. Hindi ko naman mapigilan ang magulat sa sinabi niya. Hindi ko lang alam kung nagbibiro siya pero kitang-kita ko ang kaagad na pagsimangot ni Jenny na para bang hindi natutuwa sa sinabi ng pinsan niya. Diyos ko! Ano ba ang meron sa akin at bakit feeling ko pinag-aagawan nila ako? Gusto akong maging sister-in-law ni Jenny, gusto din ni Bella. Sino nga ba ang pipiliin ko kung sakali? Bella, imposible na iyang pangarap ng Kuya Brian mo na maging jowa si Nicole dahil kasal na kami, seryosong sabat ni Kobe sabay hawak sa kamay ko at itinaas iyon sabay pakita ng suot kong singsing. Napansin ko pang kaagad na nanlaki ang mga mata ng dalawa na akala mo gulat na gulat
Talaga kuya? Alam ba ito nila mommy at daddy? So ibig sabihin official na asawa mo na si Ate Nicole at soon magkakaroon na din ako ng pamangkin galing sa iyo, nakangiting tanong ni Jenny. Halata sa boses niya ang excitement samantalang si Bella naman ay napansin kong kaagad na napasimango. Kasal? Hindi pa no? Hindi ako naniniwala. Wala pa namang party eh. Baka naman engaged lang, nakasimangot na bigkas ni Bella. Ayaw pa rin patalo na akala mo botong-boto talaga siguro sa akin para sa Kuya Brian niya. Nakakatuwa naman ang mga dalagitang ito. Ang kaba na nararamdaman ko tuloy kani-kanina lang ay bigla ko nang nakalimutan dahil kina Bella at Jenny palang ramdam ko ang mainit na pagtangap nila sa akin. Pa ang hinihintay niyo dyan? Pumasok na kayo loob at nang makakain na, sabay-sabay kaming napalingon nang marinig namin ang seryosong boses na biglang nagsalita sa hindi kalayuan sa amin. Ang mommy ni Kobe nakitang-kita ko ang pagiging seryoso niya habang naglalakad palapit sa amin. Napansin ko pang ang sinisipat niya ako ng tingin mula ulo hanggat paa sabay taas ng kanyang kaliwang kilay. Sa sobrang kaba ko wala sa sariling napahawak ako sa braso ni Boss Kobe. Kayong dalawa. Ano ang ginagawa niyo dito? Pasok sa loob, seryosong bigkas ni Madam Francine kina Jenny at Bella. Buong tamis na umiti ang dalawa bago mabilis na naglakad paalis. Diretso silang pumasok sa loob ng bahay. Sobrang lakas naman ng kabog ng dibdib ko. Feeling ko para bang ninreviewsin na ako eh. Good evening po, mahina kong bigkas nang mapansin kong sinisipat pa rin ako ng tingin ni Madam Francine mula ulo hanggang paa. Naramdaman ko pa nga ang pagbitaw ni Boss Kobe sa akin at lumapit siya sa kanyang ina, sabay halik sa pisngi nito. Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa namin kayo hinihintay ah. Masyado na kayong late, seryosong tanong ni Madam. Kaagad tuloy akong napayuko. Ramdam ko na din ang pamamawis ng aking kamay dahil sa naramdaman kong nerbiyos. Mom, paanong hindi kami malilate eh, bigla-bigla itong invitation nyo, sagot naman ni Boss Kobe sa kanyang ina. Feeling ko kasalanan ko kung bakit late kami. Masyado kasi akong pabebe at ang tagal kong magbihis kanina. Mukhang hindi mo yata na briefing iyang girlfriend mo sa tamang gawin ah. Yuyuko na lang ba siya dyan, narinig kong muling bigkas ni Madam Francine. Hindi ko maintindihan kung kinakausap niya ba ako or pinaparingan. Sorry po, mahina kong sagot. Ano ba ang dapat gawin? Heist? Mom, huwag niyo naman takutin si Nicole. Alam mo naman na hindi pa sanay iyan sa inyo eh, narinig kong muling bigkas ni Boss Kobe. Fine, sige na. Mauna ka na muna sa loob. Hayaan mo munang makausap ko si Nicole, seryosong sagot naman ni Madam Francine. Lalo naman akong kinabahan. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Kailangan ko na talaga sigurong i-ready ang sarili ko at pilitin na huwag masaktan sa kung ano man ang sasabihin niya sa akin. Mom, gutom na ako at tiyak kong gutom na din si Nicole. Pwede bang mamaya mo na lang siya kausapin? Please, halata sa boses ni Kobe ang pakiusap habang sinasabi ang katagang iyon. Kung kanina mo pa kami iniwan dito tapos na sana kaming mag-usap. Sige na, iwan mo na kami Kobe, sa pagkakataon na ito ramdam ko na ang inis sa boses ni Madam Francine. Diyos ko, ano kaya ang pakay niya sa akin? Nag-umpisa pa lang kaming maging okay ng anak niya tapos heto na naman. Wala sa sariling kaagad na nag-angat ako ng tingin at tumitig kay Kobe sabay nagpakawala ng pilit ng ngiti sa labi. Walang mangyari kung magmatigas pa siya. Mas maigi na din siguro na iwan niya muna kami ng mommy niya para matapos na ang pag-uusap na ito. Okay, kung ano man ang sasabihin ni mommy, huwag kang magdalawalang isip na sabihin sa akin, sweetie. Promise. Handa kitang ipaglaban sa kanila, seryosong bigkas ni Boss Kobe na labais kong ikinagulat. Harap-harapan ba naman niyang sinabi ang katagang iyon eh? Ni hindi man lang niya naisip na naririnig iyon ng mommy niya. Alis na. Ang dami pang sinabi eh. Pinapalabas mo pang masama ang ugali ko, narinig kong bigkas ni Madam Francine. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Boss Kobe bago siya dahan-dahan na naglakad paalis. Hindi ko naman napigilan na nasundan na lang ito ng tingin hanggang sa nakalayo na siya sa amin. So, kumusta ang relasyon mo sa anak ko? Nahihiya akong napatingin kay Madam Francine nang bigla na lang siyang nagsalita. Nahihiya akong muling napayuko. Matapang ako pero ibang usapan pala talaga kapag kaharap mo na ang mommy ng lalaking mahal mo. Nakakakaba at nakakaubos ng energy. Ayos naman po.
Kahapon lang ulit kami nagkabati, mahina kong sagot sa kanya. Kahapon? Bakit kahapon lang gayong palagi naman kayong magkasama? Expect nga namin na mailaman na iyang tiyan mo dahil nasa iisang bubong naman kayo nakatira. Seryosong sagot niya, kaya wala sa sariling napaangat ako ng tingin. Kaagad kong napansin na nakataas ang kilay ni Madam Francine habang nakatitig sa akin. Naku, mali po ang iniisip niyo, Madam. Wala pong nangyayari sa aming dalawa ni Boss. Employer-employee lang po ang turingan namin, mabilis kong sagot na sinabayan ko pa ng makailang beses na pag-iling. Kaagad namang napakunot noo siya. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba sa akin ngayon na wala pang nangyayari sa inyo ng anak ko? Seryosong tanong niya. Opo. Wala po talaga. Promise po, nagsasabi po ako ng totoo, Madam, kinakabahan kong sagot. Ang nerbiyos na nararamdaman ko kanina pa ay para bang biglang nadagdagan. Saan kaya niya nakuha ang idea na may nangyayari na sa amin ng anak niya? Nagsasama lang naman kami sa iisang bahay, pero hindi naman kami nagsasama sa iisang silid. Talaga? Well, nakakapagtaka iyon. Sa sobrang pagiging palekero ng anak kong iyan, unang araw niya palang nakikilala ang isang babae kung saan-saan na humahantong ang lahat. Mukhang nahanap na nga ang anak ko ang magiging katapat niya, narinig kong bigkas ni Madam. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko na sa boses niya ang tuwa, kaya naman bigla akong nag-angat ng tingin at nagulat na lang ako dahil sa pagkakataon na ito, nakangiti na siya.